Dito kami kumain ng tanghalian sa taas ng bundok at pagkatapos nga niyan ay nagabono ako ng mga tanim at namitas na rin ng mga gulay. Pagkatapos namin mag-deliver ng gulay sa palengke, pagka-uwi namin sa bahay, diretso na rin kami na umakyat dito sa taas ng bundok. At dahil nga medyo tanghali na rin naman nung nakaakyat kami, kaya naman mag-iintindi na rin nga kaagad ako ng ulam namin ngayong tanghalian. Nagsungkit na kaagad kami ng puso ng saging na ihahalo ko dun sa ulam namin. At yung asawa ko ay nag-akyat siya ng sampalok kasi ito yung gagamitin namin na pang-asim. At ako naman dito sa kubo ay nililinisan ko na yung isda. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda na to, basta masarap din to pang sigang. Hinati ko nga lang tong isda sa isang beses para kumasya sa amin kasi marami kaming kakain ngayong tanghalian dito. Pagkatapos niyan, pumunta muna ako saglit dito sa may tanim ko na sili at nanguha nga muna ako dyan ng mga ilang piraso. Nagmamadali nga ako dyan sa pagkuha kasi ang init, ang sakit sa balat ng sikat ng araw. Hindi ko na alam kung mura pa ba o magulang na yung mga napipitas ko. Pagkabalik ko sa kubo, nilagay ko na rin kaagad yung mga ricado sa may palayok at nilagay ko na nga rin dyan yung mga maliliit na bunga ng sampalo. Habang hinihintay ko nga na kumulo, si mama naman dito sa may gilid ko ay hinahanda niya yung lulutuin niya na gulay at sasahugan niya ngayon mamaya ng pritong isda. Nung kumulo na pala yung sinasalang ko ay tinimplahan ko na siya dyan ng asin at sunod ko na nga rin nilagay yung mga isda, kasunod na rin yan yung puso ng saging. Pinaibabaw ko na rin pala dyan yung mga sili na kinuha ko kanina, saka ko tinakpan. Medyo matagal ko pala siya dito na pinakuluan para siguradong maluto yung puso ng saging. At pagkalipas nga ng mga 7 minuto siguro ay binuksan ko na at eto na nga yung kanyang itsura. Punong-puno yung palayok kaya naman umaapaw yung sabaw, sayang. At dahil nga luto na, kaya naman hinango ko na. At si mama naman ay nagpiprito siya ng isda na isasahog niya mamaya doon sa iluluto niyang gulay. At pagkatapos pa na magluto dyan ni mama ng gulay ay nagsimula na rin kami sa pagkain ng tanghalian. Syempre, mas masarap kumain kapag mainit pa yung ulam. 2 putahe pala ang ulam namin ngayong tanghalian. Isang sinigang at isang binagoongan. Masarap yung pagkakaluto ko sa may sinigang at masarap din yung pagkakaluto ni mama doon sa may binagoongang patola na may pritong isda. Kaya naman taob na naman ang isang kaldero namin na kanin ngayong tanghalian. Pagkatapos namin kumain ng tanghalian, ay tumambay muna kami dito sa may ilalim ng puno ng mangga kasi mas malamig dito at mas mahangin. Tapos maya-maya nga lang din konti ay magtatanim na sana ako ng turot na sitaw. Kaya lang biglang umulan kaya bumalik muna ako sa kubo para magkape. Kaninang tanghali talagang sobrang init dito pero pagtungtong ng mga bandang 2:00 ng hapon makulimlim na. At ng mga bandang 4:00 na nga medyo umaambon na. Pero sana talaga umulan ng medyo malakas kasi hindi naman nakakadilig ang ambon. Kailangan talaga ng ulan para madilig yung mga tanim kasi talagang natutuyot na. Pinagpipitas ko na rin pala yung mga bunga ng patola ko na malalaki na kasi kung sa isang araw ko pa ito pipitasin siguradong magagulang na. Kaninang umaga pala nung nag-deliver si mama ng mga gulay sa palengke, sabi niya sa akin ang kilo daw ng patola ngayon ay 10 piso na lang at sa sitaw naman daw ay minsan 2 ang isang tali o kaya naman ay 3. Grabe, talagang napakababa na kaya tinatamad sila mama ngayon na mag-harvest ng mga gulay kasi nga ganun na lang ang presyo. Pero yung sitaw na violet medyo mataas pa din naman ang presyo kasi kanina nag-deliver din ako ng isang bandil at ang isang tali nga ay 7 pesos tapos yung green naman ay 3 ang isang tali. Parang ang gusto ko na nga lang pitasin na sitaw ay yung violet at yung green siguro hindi ko na lang muna pitasin kasi napakababa na talaga ng presyo niya kaya siguro bibinhiin ko na lang din lahat. Pagkatapos ko palang mamitas dyan ng patola nag-abono naman ako ng mais at saka ng mga upo. Natutuwa kasi talaga ako sa upo na to at sa tingin ko nga magabunga pa siya ng marami kaya naman inabunuhan ko nga ulit at medyo mataas pa din pala ang kuha nila sa akin sa upo. Nasa 40 pesos pa din ang isang piraso. Mga bandang 6:00 na to ng hapon pero talagang hindi na lumakas yung ulan, talagang tamang ambon na lang siya. Tamang nabasa lang yung mga bunga at saka yung mga dahon pero hindi siya nakadilig. August pa lang ngayon pero parang feeling ko magatag-araw na kasi naman talagang napakainit pero sana talagang umulan kasi talagang gustong gusto ko na talagang umulan dito sa bundok, kawawa na ang mga tanim. Pero okay na rin naman na umambon ngayong hapon, at least medyo nalamigan ng kaunti yung mga tanim. Ang mangyayari pala dito sa mga patola ko na to na hinarvest kanina, hindi ko na to ibebenta kasi naman 10 pesos na lang ang kilo. Kaya ang gagawin ko dito ipamimigay ko na lang. Siguradong hindi nalalakas ang ulan kaya naman pagkatapos ko nga mailagay lahat ng patola sa may balanan ko ay umuwi na rin ako kasi hapon na rin naman. See you lang for today's video. Thank you for watching.